At sa muling sigbang gabi natin, tayo ay punong-puno ng pag-asa. Sapagkat isang pulong na lang ating mararanasan muli ang pagpapahayag ng pagmamahal at presensya ng Panginoon sa atin. Muli sasariwain natin mamayang gabi, magsisimula ng mamayang gabi, ang pagpapanganak sa ating tagapagligtas. Siyang na sigbang gabi, siyang na araw tayo naghanda, bagamat yung iba sa atin ay puyat na puyat, yung iba nakapikit na, natutulog na. Huwag mo na kayo natulog, meron pa tayo isa pa. Ngayon, tayo ay punong-puno rin, hindi lang ng pag-asa, kundi nakakaramdam tayo ngayon ng sigla. Masigla ba ang iyong katabi? O kang hindi? Tingnan nga katabi, masigla o tulog na? Masigla pa rin. Alam nyo, lagi kong inaasahan, lagi akong umasa itong pagdating ng araw na ito. Sapagkat para sa amin, ang mga pare, talagang nakakapagod. Inaamin ko nakakapagod sapagkat tuwing umaga, lalo na nung ako ay nakaapat na. Ay hirap na talaga akong gumising. Gumagapang na ako sa aking kama para maligo. At kapag naligo naman ako, talagang kinikilabutan sa sobrang lamig. Pero sabi ko kasi sila pa rin, kahit na medyo puyat, medyo pagod. At lalo nagpasigla sa akin, itong sulat na tinanggap ko kailanman. Nais kong basahin yung sulat na ito. Nakikinig pa kayo? Kunti lang yung nakikinig. Iba tulog na. Sabi ng sulat, Dear Father, kumusta ka na? Surprise ka ba? I will not be surprised if you are surprised upon receiving this surprising letter, which never really intended to surprise you. But that is what I am to you, a surprise. Alam mo, Father, crush kita. Surprise ka, di ba? Surprise na ako. Matagal na kitang lihim na minamahal, Father. Pero hindi naman iniibig. Nag-blush yata ako doon. Just call me Apple. Short for Apollonia. Sana basahin mo itong letter ko sa huling Misa de Gallo sa December 24. Magsisimba ako. Father, madali mo ako makikilala. Ako yung nakapulang damit. Ano ba yun? Buto naman sila sisa nakaputo. Father, your coming to our parish is indeed a blessing. Nung una, akala ko suplado ka. I realize mali pala ako. Madali lang mahalin, Father. I like your holidays. I like the way you deal with people. I like the way you're being reachable and touchable. I hope one day I can also reach you. I can also touch you. Pinakawisa ako. Ano kaya gusto mo mag-touch sa akin? Ang aking kamay o ang aking puso? Tuloy na natin, ha? Hindi ko in-edit, ha? Ito yung nasulat niya. Father, nung una kong tumanggap ang komunyon sa iyo, kumabog ang dibdib ko.
Ewan ko ba, para akong nakuryente. Nung sinabi mong katawan ni Kristo, ang sagot ko, thank you. So, Janet, di ba? OMG. Grabe. LOL. Ano ba yun? I admit that your coming changed my whole life and the lives of many of us. Whenever you appear resplendent in your priestly vestment, you are a perfect image of the Lord. Hindi ka pogi, Father, pero may aray ka. Nanlait pa. Sana habang buhay ka na lang dito, para laging happy ang Christmas ko, Father. I love you. Remember, Italy. I trust and love you. Merry Christmas, Father. Apple. Mag-holy ka ba? This is my holy. Ito yung sagot ko doon sa nakapulang damit. Dear Apple. Alam mo, Apple? At sa lahat ng mga Apple, I am very happy for the compliments. Yet it humbles me all the more. When I came here, I have always been aware that I need to reach out to you all, to serve you, to break bread with you, to celebrate life with you. Sa palagay ko itong ibig sabihin ng Pasko. Sa simula ay ang salita. At ang salita ay nagkatawang tao at nakipamayan sa atin. Ito ang pangako ng Diyos. At natupad na ang pangako ito ng Diyos. The Word became reachable. The Word became touchable. Parang PLDT, touching lives. Paano naman natin nararanasan ang pagpapadama ng Diyos ng totoong buhay sa atin? Nakita natin, narinig natin ang mga himala ni Jesus. Pinagaling, binigyan ng paningin ang mga bulag, pinagaling ang mga may sakit, binuhay ang patay, pinakain ang mga nagugutom, nagbigay ng pag-asa sa mga nalulumbay. Ito ang nagkatawang taong salita. Siya'y dumating na isa sa atin na matay at muling nabuhay. At siya'y patuloy na buhay sa tingin natin ngayon. Kaya naman, patuloy tayo sa pagdiriwang ng buhay dahil kay Jesus na nagbigay kaulugan sa ating buhay. Ang salita ay nagkatawang tao, nakipamayan sa atin. Sineryoso ng Diyos ang buhay ng tao. Sineryoso niya ang buhay natin lahat. Hindi ba dapat maging seryoso din tayo sa ating buhay? Hindi ba dapat gawin natin halimbawa si Jesus ang nagbibigay buhay sa atin? Hapon, dahil ng araw, aalisin ako sa parokya nito. I will always cherish the beautiful memories that I shared with you. Lagi kong tatandaan na minsan sa buhay ko, may isang misteryosong babae na kapula na nagpasaya ng Pasko ko. Merry Christmas, Apple. Merry Christmas sa inyong lahat. Love, Father. Palakpakan natin ang Panginoon.